Hello guys, magandang araw. Ayan, today pag-uusapan natin ngayon ang Samsung Galaxy Edge 7 Edge sa taong 2024. Kamusta na nga siya guys? Pero syempre, hindi natin kakaliputin tong cellphone na to, no? Kagaya ng mga cellphone review. Dahil gagamitin natin to for motovlogging guys. I-check natin yung video quality na to. Kasi may kabagalan na to guys kung gagamitin nyo sa paggamit ng phone. Although syempre pagdating sa mga YouTube, ayan, nagpe-perform pa naman siya ng maayos guys. Although yung nakikita nyo naglalag-lag na siya, diba? Kasi medyo mabagal na eh. Dahil wala na rin siyang system update. So ngayon, gagamitin natin itong phone na to sa pagbablog natin for motovlogging. I-check lang natin guys, i-video test natin kung paano ba mag-perform itong Samsung Edge 7 Edge sa taong 2024. So ngayon, dalawang video test yung gagawin natin dito guys. Una, isa-set natin siya. Pakita ko lang sa inyo yung settings. Ayan. Yung unang test ng video, gagamitin natin yung pinakamataas na resolution, which is 3840 by 2160. Ito yon. And then yung pangalawang test na gagawin natin ay itong FHD with 60 frame per second. Ito yung regular na ginagamit sa mga pagbablog. Ito yata yung naka 4K, hindi ako nagkakamali. 1920 by 1080p. Yan yun guys. Ito yung second na testingin natin. So yan. Tingnan natin kung kamusta ba siya. So, paano guys? Testingin na natin sa labas to. So, let's go! So, ayan guys, na-test na natin itong camera ng ating Samsung Edge 7 S7 Edge. Ayan. So, syempre, kung kayo ay magpa-pro motovlog, syempre hindi natin siya i-recommend. Pero kung kayo ay may mga cellphone, lalo na ngayon yung cellphone ngayon, maganda na yung stabilizer, no? So, kung
hindi naman kayo nag-aspire to become a pro motovlogger at gusto nyo lang makapag-vlog sa labas, di ba? Yung tipong gusto nyo lang ini-enjoy nyo yung daanan. Ayan. At kung may luma kayong phone, yan. Kaya ako lang na-share to kasi medyo matagal na tong phone na to dito, no? So, ito rin yung unang-unang ginamit ko nung nagsimula ako sa pag-vlog. Although, syempre, hindi talaga ganun kaganda yung quality ng kasi hindi siya ganun yung stabilizer niya hindi ganun kaayos. So, compared talaga sa mga GoPro, yan, mga Insta360, DJI camera. Pero, ayun, syempre, possible pa rin naman, guys, na gumamit kayo, lalo na kung hindi naman kayo heavy user. Sayang naman kasi yung camera phone natin. So, pwede pa rin siyang maging useful. Mga simpleng vlog-vlog lang. Kahit hindi motovlogging. So, yun lang, guys. Please, comment kayo kung nagustuhan nyo tong video na to. Sa susunod na video natin, hopefully, matest din natin yung S20. Yung S20, pinaibahan niya rito kasi, guys, yung video nito, sa video mode nito, walang adjustment. Walang wide angle kagaya ng mga GoPro. So, sa S20, meron siyang ganon. So, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging view pag ginamit natin yung wide angle. So, yun guys. Maraming salamat sa panonood. I hope nagustuhan nyo tong simpleng video na to. So, maraming salamat. Babush!